Signs may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa discount and rewards. Loyalty Card Plus, ating alamin. Pinay na laki sa hirap nakaahon sa buhay na makipagsapalaran sa Japan. Atin siyang kilalanin sa balitang OFW. At ngayong summer season, ang sigaw sa Pilipinas ay ang init. Ating alamin sa Alam Mo Ba To? Mga pinakamamahaling bottled water sa buong mundo. Ito at marami pang iba ang ating matutunghayan ngayong episode na to, live na live this April 18, 2024 sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Ayan, muli ay magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay sa amang panig ng mundo. Ay kayo po ay amin pong inayayaan na sumubaybay sa ating isang oras na talakayan, balitaan at paghatid ng mga serbisyo at pagpapayag ng ating mga programa at ating mga dapat pang malaman na updates dito sa ating Pag-ibig Fun. Ako po ang inyong kukumustahan palagi kada Thursday ng alas 3 ng hapon dito yan sa Pilipinas at kayo po no sa iba't ibang panig ng mundo. Alam ko po iba sa inyo ay nasa madaling araw o tanghali, gabi o anumang time zone kayo napapabilang, anumang sulok kayo ng ating mundo ay ating kayong kukumustahin. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David at ito ang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. At kagaya ng ating laging nakakaugalian, ay ating pong inayayaan lahat na syempre sa mga nakatutok ngayon, tayo po ay naging posible na nabobroadcast sa pamamagitan po ng Kakampi Online. Sa pagtulungan po yan ng Kakampi Online, kaya po kung kayo po ay nakatune in sa kanilang YouTube channel o FB page, ay huwag niyong kalilimutan mag-subscribe kung YouTube po yan, or kung Facebook ay mag-like at i-share nyo rin tong videos natin para marami pa tayong mga kababayan na mas maabot. So shoutout po sa lahat ng ating mga kukumustang kababayan na nasa abroad or mga land-based man or sea-based, ay dito po tayo sa ating tambayan tuwing hapon ng Huwebes. At atin na pong umpisa na nakaugalian na ho natin ay nagkakaroon tayo ng quick recap sa ating previous topic. At ang ating last na napag-usapan ay patungkol po sa virtual pag-ibig. Alam niyo po, pag meron kang iniibig, meron kang minamahal, gusto natin lagi nating namomonitor, lagi nating nakikita o lagi nating nasusubaybayan. Pero yan po ang kagandahan sa pag-ibig dahil you can feel pag-ibig online. Kung kayo yung tipo ng tao na clingy, no? Gusto nyo, hindi lang ho sapat yung hi or hello. Gusto nyo nakikita, nakakamusta palagi. Kasi nga, chine-cherish nyo, no? Same thing with Pag-ibig Fun, no? So, ano nga po ba tong virtual pag-ibig? Actually, it is a virtual facility or online facility na pwedeng magamit ng mga miyembro para yung mga transaksyon na kailangan pa nilang dalhin sa branch or punta sa branch ay hindi na kailangan umalis at lumabas. Lalo na po ngayong summer, ang init-init. Yan po, pwede nyo nang gawin sa komportabling lugar nyo sa inyong bahay basta meron kayong gadget na may internet connectivity. At ano-ano nga po yan? Yan. Nandiyan yung pagpapamember, pag-apply ng loan, pagbabayad at pagdagdag ng ipon, pagkiklaim yung atin na pong kukunin yung mga naipon natin sa pag-ibig, at kung may mga simple questions or inquiries lang tayo. Ngayon, iisa-isahin po natin yung mga yan po. So, ito mga tinitingnan po natin ito ay hindi naman nangangailangan ng virtual pag-ibig account kung ito po ay ating gagamitin or gagawin sa aming official website, which is the www.pagibigfund.gov.ph. May makikita kayo doon pagbukas nyo pa lang. May makikita kayong e-services at sa ilalim po nun una nyo na makikita yung salitang virtual pag-ibig for members. Pagka-click nyo po nun, yan po yung bubungad po sa inyo. Kung magpapamember ka, maglo-loan, magbuhulog, magbabayad, or magkiklaim or mag-chat para sa ilang mga inquiries. At hindi na natin palatagalin pa. Ito na po, next na po natin.
So ano-ano nga po ba itong mga pwedeng gawin? So such as being a member. So kung ikaw po ay bago pa lang na Pag-ibig member, no, or siguro tingin nyo matagal na kayo pero parang wala pa kayong number. Now it's time for you to create one by registering to our official website. Nandiyan po yung ating virtual Pag-ibig to help you na makapag-register online. At the same time, kapag ikaw yung successfully register, for example, ito ay first time registration ang ginawa ninyo, may nag-a-appear na po kagad na tinatawag nating registration tracking number or RTN. So it's a 12-digit number that starts with number 9. Hindi pa po ito yung pinaka-official or pinaka-permanent MID number nyo sa Pag-ibig. Ito ay number lamang po na binibigay natin to track para po malaman kung ano po yung ginamit nyo upon registration. At bilang katunayan na successfully registered kayo. So once na may registration tracking number, lilipas po yan ng at least 2 working days para po tayo ay makapag-generate or makakuha po kayo ng tinatawag nating MID number. Okay? So para makita natin yung MID number, yan po ay makikita rin through virtual Pag-ibig. May kita nyo yung Be a Member button. I-click nyo yung Verify MID number at ilalagay nyo lang po dyan yung inyong registration tracking number. At the same time, if you want to become a member of MP2, yung ating voluntary savings program na meron pong competitive dividend rate na 5 years maturity at walang withholding tax, yan po, as long as ito na, kung alam nyo na yung MID number ninyo, definitely makakagawa na kayo ng MP2 account. So ito yung pinapaalala natin dito. If you want to register and deposit sa inyong MP2 ay kailangan lang ay may updated na hulog lang tayo on our regular savings. So yan po yung under dun sa facility na Be a Member. Next po, napapakita po natin na pwedeng magawa dito sa virtual Pag-ibig, apply for loan. So ano ba mga pwede nating i-apply yung loan? Dito po sa virtual Pag-ibig po, nandiyan yung multi-purpose loan, housing loan, and housing loan interest repricing. Ano to mga to? Yan, papakita natin sa next slide. Pag mag-apply tayo ng short-term loan, dalawa lang naman po yan. Ito po yung multi-purpose loan and calamity loan. Ang pagkakaparehas ng dalawa pong yan, parehas pong maximum na pwede nating ma-loan is up to 80% of our total savings as long as may at least 24 months or 2 years na hulog tayo. Given na may latest na hulog sa Pag-ibig, ay pwede pong mag-apply ng multi-purpose loan or calamity loan. Ang pinagkaiba lang ng dalawang ito ay sila po ay nagkakaiba una ho sa kanilang interest rate annually. Ang ating multi-purpose loan, yung iba sa inyo kilala to as cash loan or salary loan, ang official na tawag po natin sa mga ganyan ay multi-purpose loan. From the word itself, you can use for whatever purpose that you like or anumang pangailangan ng nais po natin. So, dito po sa multi-purpose loan, 10.5% ang kanyang annual interest rate. While do sa ating calamity loan naman ay mas mababa po ito, 5.95%, which is lowest in the market. Alam nyo po, kung ikukumpara nyo po itong loan ng Pag-ibig in terms of short-term loan as compared do sa mga nagsusulputan po ngayon mga quick loans online, mas mababa po interest niya kasi mga nakikita ko sa quick loans, usually ang interest niya hindi bababa ng 3% or 2%. Sa Pag-ibig, wala pang 1% kada buwan yung ating interest po. So, napakaabot kaya. So, isa sa mga major difference niyan, yung ating calamity loan ho, ay syempre, pwede lang applyan ng member to or active member ng Pag-ibig within 90 calendar days from the initial day na dineclare yung kinatitira niya under state of calamity. Probably you were asking recently kasi sunod-sunod yung mga syudad or mga lalawigan na nagdeklara ng state of calamity. Sa ngayon, ang nakikita nating applicable for calamity loan, yung mga na-declare dahil po sa El Nino or yung flood no mga nakaraan po. No? Pero dun sa isang sakit na kumakalat po, no, yung pertussis, ay wala pa naman po siya as of now. Pero if in case ma-declare na ikikilalanin din sa ating calamity loan, ay pwede nating applyan. Okay? So yan po, nagagawa na po yan online. Pero given po na yan, may nakasulat po dyan, available to members with a Pag-ibig Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card. Kasi ang sistema po niyan, kapag kayo po ay nag-online application ng inyong loan through our virtual Pag-ibig, ang mangyayari po dyan, yung inyo pong loan proceeds ay deposito po sa inyong Loyalty Card Plus or valid Land Bank Cash Card. Actually, parehas pong yung cash card yan
or yung cardsong yan ay pares na ina-apply natin personally to any Pag-ibig nearest branch po sa inyo, ha? Baka mamaya may pumunta sa bangko, sabihin, ay hindi, kailangan ko to sa Pag-ibig. Hindi po. Yan po ay ina-apply or kinukuha natin, or ina-avail, not kinukuha, ina-avail natin sa any nearest branch ng Pag-ibig po. Okay? Next po na magagawa natin sa apply or manage loans, nandito po yung apply for housing loan. So dito po nakikita nyo na po naka-indicate that submit your loan application via virtual Pag-ibig to have your eligibility and capacity to borrow assessed without having to go to a Pag-ibig branch. So napakasimple lang po, ibig sabihin nito yung pre-screening of requirements ninyo para on the first hand, bago pa lang po kayo umalis at pumunta sa any nearest branch, ay ma-assess na ho kagad para makita may kulang po ba, may mga dapat bang idagdag or kailangan pang i-comply. Pwede na hong gawin online po yan. Mas pinabibilis natin, mas pinadadali at para mas komportable na rin sa member. Para kung sakaling cleared na ho, ibig sabihin na-assess na siya as pwede nang isumite o pwede nang ipasa, eh ang mangyayari po ay papasa na lang po natin at hindi na ho tayo tila magbabalik pa para mag-comply pa nung lacking documents or requirements po. So napakadali po niyan. So for the pre-screening of requirements is gamitin lang po natin tong virtual Pag-ibig. Muli yan ay nasa official website po namin, ha. Next po, sa apply or manage loans, ay kasunod naman na facility or pwede natin gawin is to pay online. Just like top up your Pag-ibig regular savings, save in your MP2 savings, pay your housing loan, and pay your multi-purpose loan or calamity loan monthly amortization. So, hindi na po tayo mag-aantay pang magbukas yung mga sangay ng Pag-ibig para tanggapin yung hulog or bayad ninyo. Yan pong mga yan ay pwede nyo nang gawin online. Itong binabanggit natin na top up your Pag-ibig savings, kasi ngayon, since February 2024, ang regular or pinaka-minimum na hulog ng isang member po ay magkano? 400 pesos po. So, pwede nyong hulugan po yan through virtual Pag-ibig sa aming sa mga partners nating e-wallets, o di kaya pwede nyo taasan, yun po yung top up kasi savings po ito. Syempre, mas mag-earn tayo, the higher the savings, the higher the dividends po. Kaya hinihingkayat namin kayo nataasan or lakihan yung inyong monthly savings. Lalo-lalo naman sa MP2. Ito kahit kailan nyo naman gustong dagdagan o hulugan ay pwedeng-pwede po. Okay? Tingnan natin yung mga kasunod pa po. So, nandiyan po yung tatalakayin natin yung pay your loans and top up your Pag-ibig savings even while at home. So, bukas yan 24/7 kung magbabayad ka ng monthly amortization. Basta, kapag po short-term loan, mapakalamity man po yan or multi-purpose loan, ang due date lagi ho niyan ay every 15th of the month. So, kung alam nyo po na mag-15 na dapat yan on or before every 15th of the month. Siyempre po, pag lumagpas po tayo, ay meron na po yung kaakibat na penalty po. Ganon din po sa ating housing loan amortization. Sa housing loan nga lang, hindi ho siya naka-fix na 15th of the month. Ito ay nakabatay ho sa date kung kailan ni-release or kailan na approve yung inyong loan po. Ibig sabihin yung na-release na yung loanable amount, no? Doon po ibabase yung inyong due date po. At yan po, nagagawa na natin yan ngayon, ha? Na hindi na kailangan umalis pa ng bahay. Next po, under dito sa pay online pa rin. Yan. So, nandito po yung claim Pag-ibig savings. Okay? So, ibig sabihin po nito, kasi alam niyo po, savings po ito. Siyempre ho, natural po yan, nawi-withdraw ho natin, no? Nababawi yung perang inihulog natin. Halimbawa po, membership maturity. Ang sinasabi dito or tinutukoy po ng membership maturity, yung ating hulog under Pag-ibig regular savings. What is Pag-ibig regular savings? Ito po yung hinuhulugan natin sa ngayon na may minimum na 400 pesos po. Kung kayo po ay nagtatrabaho dati before sa Pilipinas at tinulugan kayo ng employer ninyo or kayo po ay mga seafarer na under manning agency, ito po yung hinuhulugan or kinakaltas sa inyo kada buwan. So alam niyo po yan, kapag yan ay umabot na ho ng total of 240 months or 20 years, kahit hindi tuloy-tuloy yan, basta sumapit ka na ng 240 months, lumagpas man yan ng 240 months, pwede mong withdrawin yung ika-240 months mo or 20 years using the virtual Pag-ibig. Same thing din with the MP2 savings maturity. Ano nga po ang maturity ng MP2? 5
5 years. So kung halimbawa ngayong April 18 ka nag-umpisa maghulog ng MP2 of year 2024, ang maturity niyan is April 18 of year 2029. So at that period, hindi ka na pupunta ng branch, online na po pwede. At ganun din po kung sakaling ito po ang pinakamaaga nating pwedeng makuha yung ating regular savings sa 15 year of continuous membership. Ibig sabihin po nito, dapat walang arrears or walang laktaw kahit isang buwan yung hulog nyo under regular savings para makuha natin siya on the 15th year, which is ang katumbas po niyan ay 180 months na hulog, na walang gap, walang loan. Yan po pwede nyo makuha na mas maaga. But anyway, huwag kayo malulungkot o mag-aalala kung may mga bond or tangkay na laktawan kasi mawi-withdraw nyo naman yan, dun naman yan sa 20 years or 240 months. At kung edad 65 years old na po kayo, regardless kung may 20 years or wala man yung hulog nyo, yan po, mandatory retirement yan, pwedeng nyo nang withdrawin or kunin ang lahat ng hulog sa pag-ibig po. So ito yung mga binabanggit po nating ito. Pag ginawa nyo po yan online, ay may option kayo kung may loyalty card plus na kayo kung doon nyo balak ipadeposito yan or pwede nyo siyang kunin bilang cheque sa any nearest branch ng Pag-ibig. Sige nga po, tingnan po natin yung mga kasunod pa po. Still, we're talking about the virtual Pag-ibig, no? So, yan ang nga po yung binanggit natin kanina, claim your Pag-ibig savings wherein ay pwede na natin itong isagawa o i-transact use online using the virtual Pag-ibig for members. That can be found on our official website at www.pagibigfund.gov.ph. Next po, sa ating virtual Pag-ibig pa rin mga kumustahan. Ito po, no? If you want to know more or if you want to inquire of Pag-ibig Fund services and other programs, you can also use this facility on Chat with Us or Chat with the Lingkod Pag-ibig for us to be able to answer your immediate inquiries, no? So yung mga basic or yung mga simple inquiries, it can be answered online using the Chat with the Lingkod Pag-ibig mula dito sa virtual Pag-ibig for members po. So napakaganda po nito sapagkat nilalayo natin na mas magawa natin na mas mabilis, mas maabot natin ng mga miyembro na hindi na ho natin kailangan ng face-to-face interaction. Nakita na ho natin yan noong panahon ng pandemya, hindi po ba? Na kung saan, nagagawa naman pala yung marami mga serbisyo at mga programa na kahit nasa loob ng tahanan. So, yan yung advantage na umunlad na po yung teknolohiya natin, particular na yung nagagawa natin sa internet. Okay? So, yan po. At syempre, kasabay din po niyan ang paghatid ng mas mabilis na serbisyo ng katulad naming government agency na Pag-ibig Fund. Next po. So, nakita na ho natin yung iba't ibang pwede natin ma-avail or ma-enjoy na services using the virtual Pag-ibig. So, ito pong mga yon ay nagagawa naman po, no? Pero kung sakali na may din-download at install kayo na virtual Pag-ibig app at gumawa ng virtual Pag-ibig account, ay magagawa nyo itong mga sumusunod. Unahin ko muna itong ikatlo, yun nandito. Ang nakalagay dito, Know Your Loyalty Card Plus Cash Transactions. Ito po ay para po sa ngayon ay sa mga Loyalty Card Plus AUB holders. No, iba kasi nagtatanong sa Union Bank ba't hindi namin makonect, pero yung AUB nako-connect. Sa ngayon kasi ay nailink pa lang siya doon sa AUB po. So ito po 'yon, no, para makita niyo yung loyalty card transaction. Kung hindi niyo naman mailink, wala naman pong problema po, ha. Wala naman pong dapat alalahanin po. Ganon din naman kung may active loan po kayo ngayon, housing man po 'yan or short-term loan, you can view your loan records using the virtual Pag-ibig po. Okay? So una po diyan yung view your Pag-ibig savings, 'yan. Una, sige kapatid, ipakita na natin. Kasama ko po ngayon ang ating assistant po dito sa kakampi. Walang iba kundi si Sir RB. Yan. So, view your Pag-ibig savings. Ito po, kung mapa-MP2 man yan o yung ating pong Pag-ibig regular savings, yan po pwede nyo na makita online niya kung magkano na ba naipon nyo, magkano na ba yung tinubo ng pera mo, yung return rate, at pati breakdown ng hulog po. Kasi meron po dong tab or meron doon selection na parang itatype mo doon kung anong year yung gusto mo makita at ilalantad niya or ibibigay niya po sa inyo yung breakdown ng mga hinulog nyo on that particular year. Okay? So, create your virtual Pag-ibig account today. So, yan na po yun. Tingnan na po natin kung papaano. So, pwede ka mag-apply din ng multi-purpose loan, ha? Kung yung employer po ninyo sa mga manning agency natin dito, yung mga seafarer,
no, na merong manning agency na naka-enroll na sa virtual pag-ibig for employers, pwede nyo na rin gamitin yan para mabilis kayo makapag-apply ng loan. Okay? Yan ay kung merong yung approval ng loan sa Seafarers yung inyong manning agency. Kung wala naman, ay nasa official website naman namin, doon ka sa hindi magla-login, no? Doon sa aming official website, meron doon apply or manage loans, kagaya tinalakay natin kanina, at i-upload mo na lang doon yung fully accomplished mo na multi-purpose loan form, declaration of income, picture ng inyong one valid ID, and yung harap at likod ng loyalty card plus mo, and selfie na hawak yung valid ID and loyalty card plus. So, yan ay kung walang virtual pag-ibig account yung employer po ninyo. Next po, sa ating premium services, eto na, how to create your virtual pag-ibig account. So, pinakamadali at pinakamabilis na paraan, syempre, kung may loyalty card plus na po kayo. Ito po ay magkaiba dun sa nauna nating inisyo sapagkat ito may bank functionality na. Makikita nyo meron na siyang EMV chip. Tapos po, kung wala pa kayong loyalty card plus, kasi ito mabilis to sapagkat kung ano yung ginamit mong cellphone number, nung nag-apply ka ng loyalty card plus, yan din yung ite-text ng pag-ibig para maabigay yung one-time PIN para tuluyan mo na ma-activate ang inyong virtual pag-ibig account. If wala, ito po, yung online activation for OFWs. Tingnan natin sa next slide po. So, paano po gumawa ng virtual pag-ibig account? Gamit po itong option na account activation or online activation for OFWs. Ay napakadali at napakasimple lang naman ito. Una sa lahat, dapat alam nyo lang yung tamang MID number po ninyo. Lahat ng pangalang hihingin dyan, which is pangalan ninyo, pangalan ng nanay mo ng pagkadalaga, at pangalan ng misis mo, dapat nakalahat dyan in full name. Ibig sabihin, last name, first name, middle name po dapat. Hindi lang dapat middle initial. Tapos, pipicturean po natin ng malinaw yung ating passport. So, yung passport po natin, ang disenyo ho niya, nandito sa isang pahina yung may mukha natin, pangalan, date of birth, place of birth, nandito sa portion na to. At doon sa kabila, dapat po may signature nyo po yun. Meron doon nakalagay, nandun po dapat yung pirma o lagda po natin. So, pipicturean nyo ho yun ng malinaw at buo. At selfie na hawak yung passport, syempre na nakabukas. Kita dapat yung mukha pa rin natin at yung mismong passport na nakabukas na hawak po natin. So, payo lamang po, dahil hindi po AI ang nag-a-approve po nito, tao talaga, ha? Ayusin lang po natin yung ating pagsiselfie po, ha? So, dapat po, alam ko kahit mainit ngayon, dapat po may suot na damit pang itaas, ha? Huwag natin ibibilad muna yung mga summer bodies po natin. I-reserve nyo na po yan sa mga pupuntahan nyo po, mga pasyalan na talaga namang para sa tag-init. At syempre, bukod sa may damit pang itaas, dapat tamang postura lang ng mukha natin. Huwag na tayong magwawaki po ng mukha. Alam nyo naman po, di ba, nakaraan naging issue sa SIM registration, yung unggoy, di ba, nakalusot. Huwag na po natin gayahin yung unggoy, no? Huwag na tayong magwawaki ng mukha, no? Maliban na lang, ang biro lang natin yan, maliban na lang, kung ganun mukha talaga pinagkaloob ng Panginoon sa inyo at consistent naman sa passport, ibig sabihin mukhang waki kahit hindi man nagwawaki, wala naman tayo magagawa po doon, no? But biro lang po. But anyway, kung maayos yung ating in-upload na photo, in-upload natin ng mga information, walang any discrepancies, asahan ninyo within 3 working days ay approved na po at activated ang inyong account. Tayo lamang po, no? At paalala lang, once na approve and activated, ay wag po natin kalilimutan yung ginamit nating username and password kasi mahigpit talaga security nito. So, syempre, kapag nakalimutan mo, meron naman forgot password facility, pero dapat tandang-tanda mo yung mga kinuha mo or mga pinili mo na security questions, and syempre, yung answers mo dun sa mga respective security questions na pinagpipili po natin. Okay? So, yan po yung ating pag-create ng virtual pag-ibig account. And next, ito na po, no? So, for more information and for you to be able to visit our official website that talks about or discuss about the pag-ibig online, which is the virtual pag-ibig, yan po yung ating QR code. So, syempre, pag gusto natin kumustahin ng pag-ibig, nagkakakumusta na nga tayo ngayon sa kumusta ng pag-ibig mo, no other way na mas magkamustahan pang mas maigi, gamit ang virtual pag-ibig. At ngayon, ay yan po yung ating pagtalakay doon sa nakarang topic natin. So, nire-refresh lang natin. Actually, pina-further, pa nga natin ito, discuss. Para nga naman talaga mas maunawaan natin. Kanina, binanggit na natin the fastest and easiest way to create your virtual pag-ibig account is sa pamamagitan po ng
inyong Loyalty Card Plus. At siya namang tatalakayin natin ngayon kanina sa ating introduction, tayong mga Pilipino ay sadya nga naman mahilig sa mga discount and rewards. Kahit wala pa naman itong mga ganitong cards, ang kultura natin na siguro nalalaman nyo pag nagpunta sa may Binondo o Divisoria o sa mga Tiangge, usong-uso yung tawaran. Mahilig talaga tayo sa kung saan tayo makamumura. Yung mas magagamit pa natin yung ating resources na mas sulit. At yan naman ay taglay-taglay nating lahat. So, dahil po dyan, ito na po ang Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, usually po na-encounter nyo sa mga eskwelahan o sa mga kumpanya na nagbibigay tayo ng tinatawag nating Loyalty Award para sa mga matatagal na sa serbisyo, sa trabaho, yung may residency period po. Ito naman po ay hindi po ganon. Pakaisipin ninyo ay dapat matagal na akong member ng Pag-ibig o may certain months or period akong Pag-ibig member para ako'y makapag-avail nito. Ito naman po ay para sa lahat ng active Pag-ibig members. Kaya po ito loyalty card ang tawag po ay kumbaga kami naman po ang nagbibigay ng loyalty sa inyo ho, na mas maging kasama nyo pa po, maging bahagi ng araw-araw nyong pamumuhay ang Pag-ibig Fund sa pamamagitan po naman papakinabangan yung mga discount and rewards sa card pong ito. That's why here ang ating nakalagay na tagline for Pag-ibig Loyalty Card Plus is enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Dahil ngayon kaya siya plus ay may convenience. Ito na yung plus, the convenience of a cash card po. Sa pamamagitan ng EMB chip, pwede nyo nang isa lang yan sa mga ATMs. Napakadali lang naman pong i-apply po nito mga kapumustahan po natin. Una po, ay kailangan lang po ay may updated or latest na hulog lang kayo on your Pag-ibig savings po. Yung regular savings po. So, anong ibig sabihin niya? Kung ngayon ay Abril at balak nyo mag-Loyalty Card Plus or mag-apply po niyan, importante lang may latest na hulog yung mismong buwan na to. Kung April 2024 tayo, hulugan nyo lang yung present month. Napakaabot kaya naman po niya. 400 pesos lang naman yung regular hulog po natin. Okay? So with that, kung meron na po tayong active or present month na hulog sa Pag-ibig po, ay dadalhin nyo lang sa mga branches. By the way, personal tong ina-apply sa any nearest Pag-ibig branch sa inyo. Kaya mga kababayan po natin, kung nakauwi po kayo, isa na utos na gawin nyo na pong priority pag kayo po ay dumating sa Pilipinas na mag-apply ng Loyalty Card Plus. Makikita nyo mamaya bakit sulit na mag-apply po dito. So personal tong ina-apply kasi personal kayong liletratuhan at kukuha na ng biometrics po. At the same time, ang requirement lang naman po natin, una po, bukod sa may nahulog na nga po kayong latest sa Pag-ibig po, as active member po kayo, dapat po ay may dala-dala rin tayong original na one digitized government issued valid ID. So, syempre po, bilang OFW kayo, napakadali lang yan. Dalhin nyo na lang yung inyong passport o kung may SSS UMID po kayo, driver's license. Basta yung mga card natin na digitize, yung hindi delaminate po, no? Ay pwede nyo pong dalhin po yan para po kayo po ay makapag-apply ng Loyalty Card Plus. So, simple lang po sa mga OFWs natin, I assume lahat po kayo ay meron pong passport. Yan na lang po dalhin po ninyo. At kung sakali na rin bibisita na rin kayo sa branch, ito ay payo lamang po, no? Ay magdala na rin kayo ng kopya, no? Copy lang naman po ng inyong PSA or NSO na birth certificate. At kung kasal ka na rin, dali mo na rin yung marriage certificate. Teka lang, kala ko ba card lang ina-apply ko, ba't may birth certificate at marriage certificate po? Ito po ay para sa layunin. Alam niyo po kasi pag kumuha kayo ng card, ay sinasabay na rin natin dito yung pag-update ng information ninyo or pagko-correct ng information. Baka mamaya na-register mo, nung nag-register ka sa Pag-ibig, mali pala spelling ng magulang mo. Kasi, o kaya yung dapat na apelido ng nanay mo ng dalaga, ang nilagay mo, apelido niya na nung kasal na, or mamaya ikaw ay married na. Kailangan mo na magpa-change sa marital status. Pwede nyo nang sabay gawin nyo once na nag-apply kayo ng Loyalty Card Plus. Kasi kung sakali may discrepancy sa information, like ito yung dineklara mo pangalan ng nanay mo pero sa system namin malayo pala yung spelling o iba yung nakalagay na apelido, at least pwede nyo pong mapakorek na rin at the same time. So ito na nga, ano ba mga benefits and features ng Loyalty Card Plus? So balik po natin dun, kapatid. Ayan. So una po, mabilis kayo makakapag-apply at safe ng inyong short-term loan. Yan yung tinalakay na natin kanina kasi dyan po ide-deposit ang inyong loan proceeds. Yan, when it comes to short-term loan. At the same time, yung kakatapos lang natin talakayin kanina,
the most convenient and fastest way to create your virtual Pag-ibig account. So ulitin lang po natin na kung ano yung ginamit nyo pong active cellphone number, dapat unique number to. Baka gamitin nyo sa misis nyo o sa mister ninyo kasi alam ko po nagro-roaming SIM yung iba nating kababayan. So dapat po yung active number nyo po mismo. Okay, kailangan unique number nyo po mismo po yan ha. So yan yung ite-text para makareceive kayo ng one-time PIN. Pag kayo po ay meron ng Loyalty Card Plus, yung i-click nyo doon sa virtual Pag-ibig account creation, yung may Loyalty Card Plus na picture ho, kasi ang gagawin nyo dyan, papasok nyo yung last 4 digits ng inyong Loyalty Card Plus, yung card number po nasa likod po yun ha. Yung sa harapan po kasi, yan po yung tinatawag natin na Pag-ibig portion. Sa likod ho yung bank portion. So meron dong card number, so 4 digits ho, last 4 digits ang inyong i-enter po. Tapos yung last name nyo, date of birth, tas isasubmit nyo lang yun at makare-receive kayo ng text message doon sa number na nilagay nyo doon sa Loyalty Card Plus. At ito na nga, may mga taglay-taglay po itong discount and rewards na pwede nating mapakinabangan at ma-enjoy. Ano-ano po yun? Ito na po, pakikita natin ang ilan sa kanila. Kung may nag-aaral po kayong anak o pamangkin, yan po STI po, no? Meron po tayong discount sa pagdating ko sa tuition fee. Nandiyan din kung magpapalaboratory, magpapatingin sa high precision. Para sa ating mga esophagus, ito na po ang McDonald's. For every minimum purchase of 200 pesos, may 5% discount. Kung nagpapagasolina ka o bibili ng gasol, kapartner natin yung ilan sa mga participating outlets ng Petron. No? Ulitin ko, participating outlets ng Petron. Nandiyan din po ang Pure Gold. May points to yan kada kayo po yung mamimili using the loyalty card. Kung meron kayo ng old version ng loyalty card, yan, nagagamit po yan dyan. Yan, kung mag-ano po kayo, no? To go travel, to go group, DHL, kung nagpapadala po tayo para sa mga international po, no? DHL, nandiyan din po ang Bentaha, iRemit, ka-partner din po natin dyan sa mga discount and rewards. Kung kayo po yung nagde-date, no? Crown Regency Hotel, nandiyan din yung kainan katulad ng Hapchan, nandiyan din po yung Time Zone, Enchanted Kingdom, at marami pa pong iba na dadagdagan to. At ngayon, 390 plus partners na ang meron po tayo. Yan, yung mga gusto magpa-glow up, no? Ayaw magpahuli sa pangapaandar sa summer. Sa Derm Care, ay may discount po ang kanilang Diamond Peel sa second session yun na ng Diamond Peel. Okay, meron po sila no? Yung para po sa listahan ng mga discount and rewards and partner merchants, makikita nyo yan sa aming official FB page and Pag-ibig official website po. So ito lang yung cash card feature for AUB or Asian United Bank. No maintaining balance, prepaid account with 500,000 monthly maximum transfer, debit card function for POS, enabled merchants using BankNet's network, 50,000 daily ATM withdrawal limit, and 10-year card validity. Yan ay para sa mga AUB holders. Sa Union Bank ay halos ganun din, personal savings account with no initial deposit and no minimum balance requirement, earns 0.1% interest at an ADB of 100,000 po. And debit card with dual interface function, 50,000 daily ATM withdrawal limit, and 8-year card validity. So, kung ano man na makuha nyo sa dalawang ito, kasi kada branches po ay iba-iba ho. Merong branch na ang hawak nilang Loyalty Card Plus ay Union Bank. Sa amin, sa OFW Center naman, AUB. Kahit saan naman kayo mapunta, hindi ho kayo lugi. Panalong-panalo po kayo with our partners with AUB and Union Bank po. Okay? So, yan yung mga cash card features po niya. So, yan naman po ay para sa mga company, they want to request for a loyalty card enrollment kiosk with at least 50, no? 50 sure or talagang decidido mag-apply ng Loyalty Card Plus. Yan po, no? Pwede nyo pong i-contactin ng inyong marketing officer sa mga manning agencies natin para kami na mismo pupunta sa inyo at magka-capturing na po tayo ng Loyalty Card Plus. Next. Yan, para marami pa tayong malaman na impormasyon, yan po, bisitahin nyo lang po ang aming official website or ito na nga po, yan na yung QR code na maglilid sa inyo para mas malaman pa natin at marami pa tayong matutunan pagdating sa Loyalty Card Plus po. Okay? By the way, announcement,
sa mga taga rito, no, kung may nanonood ngayon na nandito sa Pilipinas at naghanap kayo na may bukas ng Sabado, kami po sa OFW Center sa Ayala Malls Manila Bay. Itong Ayala Malls Manila Bay, nasa Parañaque area po yan. Malapit po ang Ayala Malls Manila Bay sa City of Dreams. So sa loob ng Ayala Malls Manila Bay, may Pag-ibig Fan OFW Center tayo na nasa 3rd floor ho. Nasa 3rd floor ho kami, malapit po yan sa may time zone. At doon po bukas po yan magmula 10 a.m. to 5 p.m. po. Dalhin nyo lang po yung mga binanggit nating requirements, yung original valid ID, yung inyo pong 125 pesos para sa card fee na sinisingil ng mga bank partners natin. Sulit po yung 125 na yon dahil isang araw lang naman nakukuha tong card. And after nyo makuha yun, pwede nyo nang i-activate doon sa mga ATM sa mga bank partners natin para yun na po, no, matuloy na siya ma-activate. At ganun din naman po doon sa ating Ayala Malls Manila Bay, no? Kapag nag-apply na kayo ng Loyalty Card Plus, gamitin nyo na rin pagkakataon yan para mag-apply na rin ng short-term loan. Sakto, may Loyalty Card Plus na ho kayo, di gawin nyo na po, sabay nyo na i-apply ng loan para magamit nyo na rin Loyalty Card Plus, yung pagkakaroon niya nung ganung bank functionality, ay ma-practice nyo na, magawa nyo na rin at the same time, di ba? At syempre, meron din tayong payment counters doon. Kung tingin mo matagal ka na nakabakasyon at hindi mo nahulugan yung pag-ibig mo, napakasimple lang po. I-update nyo lang yung present month. Nasa 400 pesos lang naman yung ating minimum, no, na hulog or ipon for Pag-ibig regular savings po. Tamang-tama po yan. Ang Hapchan din kapartner natin sa Loyalty Card Plus. Mabilis lang yan. Isang araw lang nakukuha ko yung Loyalty Card Plus para sa kaalaman po ninyo. Pagka-letrato sa inyo, pagkakuha ng biometrics, no, natapos na yung capturing ninyo, antay lang kayo ng ilang saglit, napiprint na ho kagad yung Loyalty Card Plus at yun na nga, pwede nyo nang i-activate any Pag-ibig local branch. At sakto sa amin, doon po sa Ayala Malls Manila Bay, kapartner namin, kaharap namin mismo yung time zone, no, kung bibili kayo ng power cards, presenta nyo lang po yung Loyalty Card Plus, makakadiskwentro po kayo. At pwede kayo mag-enjoy ng mga anak nyo po doon, kapatid, o kung sino mang special someone ang kasama nyo. Ako nga po, naglalaro doon ng solo, di ba? Sa time zone, ang laking tulong na may Loyalty Card Plus ako. Yung pinangre-regalo ko sa inaanak ko, minsan hinuhugot ko dun sa mga points na iipon ko dun sa kakalaro ko dun sa time zone. At syempre, yan ay naging posible dahil sa Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, nakatutuwa, no, na yung Pag-ibig po ay nagiging kasama natin araw-araw sa ating buhay at may mga taglay-taglay po itong discount, rewards, na tsak na mapapakinabangan at ma-enjoy natin. So kapag may Loyalty Card Plus na rin, muli, pinapaalala natin, gawa lang kayo ng inyong virtual Pag-ibig account para syempre ma-monitor nyo ang inyong Pag-ibig online. So yan na po ang ating topic po ngayon, ang virtual Pag-ibig, and yung today's episode ay ang Loyalty Card Plus. Okay? So magbibigay daan muna tayo para sa ilang mahalagang patalastas na magkakaroon din kayo ng kaalaman kaya huwag kayong aalis dahil dito pa lang sa mga patalastas na to ay patuloy din tayo may malalaman patungkol sa mga benepisyo at programa ng Pag-ibig Fan. So tayo po yung magbabalik, huwag aalis at matangolin natin ang ilang mahalagang patalastas.
nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungan kita sa lahat ng kasalanan. Gagawa na ako para magdaan forever. At harapin na ang bukas. May maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund you forever with Pag-ibig Fund. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. Alright, so tayo po yung nagbabalik sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? So kung pinanood niyo po yung ating mga patalastas kanina, doon pa lang ang dami niyo na kung matututunan at malalaman po. No? Una dyan, pinakita ko yung step by step o yung walkthrough how to create the virtual Pag-ibig account. At the same time, speaking of virtual, patuloy nating pinapaalala at patuloy nating binabalita sa lahat nating kababayan na meron tayong virtual offices na. No, wherein kung nagagawa nga natin sa virtual na hindi na ho pumunta sa branches, lalo na ho kayo, nasa ibang bansa po kayo, nais namin kayo mapaglingkuran kahit nandiyan ho kayo sa mismo mga kinalalagyan po nating mga bansa at trabaho sa pamamagitan po ng virtual offices natin. Kumbaga itong mga transaction na ito nagagawa na natin online po yan. Nang sa ganun ay mas mapadali at mas mapabilis ang ating paghatid ng ating lingkod pag-ibig. At ngayon, kagaya po ng ating mga sinabi kanina nung ating introduction, ay tayo po ngayon ay dadako sa balitang OFW. At ito nakatutuwa yung ating ibabalita ngayon sapagkat ito naman ay nakaka-inspire. Ito yung nakakapag-motivate sa atin na may mga posible po at mayroong pag-asa po sa ating mga pagsusumikap at patuloy na pagtahak sa hamon ng buhay po. At yan ay walang iba kundi ang ating tatalakayin ay patungkol sa isang Pinay na laki sa hirap, nakaahon sa buhay na makipagsapalaran sa Japan. Yan, di ba? Yung title pa lang kala mo pang magpakailanman na, no? Sino po ba to? Ito po, no? Well, konting background lang po, no? Sa kabila ng negatibong kahulugan sa isipan noon ng iba sa pagiging Japayuki, hindi kinakaya ng isang Pinay ang ginawa niyang pakikipagsapalaran sa Japan upang makaahon sa kahirapan at masuportahan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Ang dating hindi makabili ng gamot na halagang 75 cents, 75 centimos, ay may-ari na ngayon ng pinakamalawak na karaoke facilities sa Japan. Sa Entrepinoy Abroad ng GMA Pinoy TV, ipinakilala, ito pong nakikita nyo po sa ating larawan sa likuran, si Ginang o Binibining Abi Watabe na may-ari at marketing director ng Karaoke Can. Yung Karaoke Can, yung tinutukoy natin na pinakamalaking karaoke facilities sa Japan. Alam niyo po kung ano po yung humble beginnings po ni Ma'am Abi Watabe? Labandera noon ang ina ni Abi habang karpintero naman ang kanyang ama. Nagtatrabaho naman bilang kasambahay, welder or factory worker ang kanyang mga kapatid.
So, lowest point nung bata siya, ano daw yung lowest point nung bata siya, is, I think siguro nung elementary, nagkasakit daw yung nanay niya, yung 75 centavos na gamot, wala pa daw silang pambili. Kaya sabi ko, pag yumaman ako at magkapera, sabi niya, kung magkapera ako, pwede ko na siyang dalhin sa magandang ospital. Kwento niya. Nang makapagtapos ng vocational education, nagtrabaho si Abby bilang isang radio operator at sumubok din sa fast food chain. Okay, so hanggang sa magdesisyon na siyang mag-Japan upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang at matulungan ang kanyang mga kapatid na hindi mga nakapag-aral. Siyempre, kapag hindi ka nakapag-aral sa Pilipinas, napakahirap, sabi to ni Ma'am Abby, no? Kahit may pangarap ka, pag hindi ka nag-aral, sobrang hirap matupad. Siyempre, pag nag-Japan, sabi nila, Japan ay sagot sa kahirapan. Okay, di ba yan yung mga kasabihan sa mga beauty pageant, no? Japan, sagot daw sa kahirapan. Nagkataon naman na marami ring mga nag-Japan noon sa kanilang lugar. Nung maliit kami, 2 times a day, swerte ka na kung makakain ka ng 2 times or twice a day. Kaya akala ko, ganun ang buhay. Kaya sabi ko, nung lumalaki ako, na-realize ko na hindi ako dapat mag-stop. Kailangan mag-try, sabi niya. Taong 2000 nang makapag-Japan si Abby. Kahit ang dami-dami kong naririnig na kamag-anak na sasabihin and also mga kapitbahay, ang meaning ng Japayuki ay hindi maganda, yung reputasyon, ang sa akin, hindi masasakit na salita na tanggap ko. Pero for me, hindi naman ako mapapakain ng mga taong nagsasalita. Kaya sabi ko, hindi ako dapat mag-stop, paliwanag niya. Kalaunan, napangasawa niyang may-ari ng karaoke can at nag-aral din si Abby ng Japanese language. Then pinasok niya ako sa company, doon ako nagsumikap kasi chance ko na to. Then after that, tumutulong na ako sa opisina namin saka sa kumpanya. Kwento pa niya. Nang makapangasawa ni Abby ang may-ari ng karaoke can, meron na itong 78 branches at nabili pa nito ang 275 branches ng isa pang karaoke service. Kaya naman nagkaroon na sila ng total of 311 karaoke facility branches. Malawak at malaki nga po ito. Kalaunan, siya ang naging marketing director ng kumpanya. Nung first na nag-opisina ako, nag-selfie-selfie ako kasi parang ang sarap na hindi ko pala destiny na mag-opisina sa Pilipinas. Pang-international pala sa Japan. Masaya niyang pahayag. Mula rito, ay nag-aaral din si Abby ng Bachelor of Science in Hospitality Management sa online class dahil sa pangarap niya na magkaroon ng degree at makapagsuot ng toga. Ay kahanga-hanga po, no? Kumbaga hindi niya tinignan yung edad niya o estado niya sa buhay. Kumbaga, pwedeng isipin ng isang tao na pwede na akong mag-stop na dito, no? Okay na to na kumikita ako. Pero siya, ay guys niya pa rin matuto at magkaroon ng edukasyon, no? Saludo tayo dyan sa ginagawa ni Ma'am Abby. Sabi niya po, sa akin siguro, natupad ko na yung mga pangarap ko sa family ko, especially sa mga magulang ko, kasi hindi man nila ako napag-aral, para sa akin, yun yung best na ibinigay nila sa akin. Yun na yung best na buhay na kaya nilang ibigay, sabi ni Abby. Ngayon, si Abby naman ang nagpapaaral ng kanyang mga pamangkin. Pag kasi mahirap ka, parang mababang tingin sa'yo pag mahirap ka. Hindi ka pwedeng VIP, saad niya. Kung ano yung meron ako ngayon, siguro sapat na at sobra-sobra na. Kasi yung pinapangarap ko, hindi ko ina-expect na magiging ganito. Yung bigay ng Panginoon sa akin. Kaya very thankful ako kay God na nabago yung buhay namin. Bilang isang dating mahirap noon, inilahad ni Abby na malapit din ang loob niya sa mga mahihirap. Minsan, sabi niya, minsan kasi naiisip ko din na yung mga tao, hindi siya masama. Siguro dun sa sitwasyon at yung kumakalamang sikmura, nagagawa niya yung mga bagay na hindi naman niya dapat gawin. Kaya ako sa mga ganun, hindi ako judgmental kasi nararanasan ko yun. Iba kasi yung naintindihan mo, iba yung nararanasan mo, paniniwala niya. Payo niya sa mga nahaharap sa pagsubok ng kahirapan sa buhay, huwag susuko kahit gaano kahirap ang buhay kasi hindi habang buhay mahirap ka. And number 1 is magkaroon ng faith kay God na naniniwala ka na kahit imposible, pag sa Panginoon, magiging posible. And also, pag umasenso ka, magbabago yung buhay mo, huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling at mahalin ang pamilya. Especially mga magulang mo, kung ano yung may tutulong mo sa kanila, dagdag niya. Bukod dito, hindi niya na nanilimutan ang pagtulong sa Philippine community, lalo na sa mga OFWs. Natutuwa ako pag nakakita ako ng kapwa kong Pilipino na umaangat at nasasaktan din ako pag nakakita ako ng Pilipino na hirapan, ani ni Abby. And as an OFW, kung may tutulong ka sa kapwa mo, tumulong.
Kung wala ka naman may tulong, huwag mo silang apihin o magsasalita ng pangit kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao. Paalala niya, hindi nagsisisi si Abby sa kanyang nakaraan at ang mensahe niya sa sarili, napaka-strong mo kasi nakayanan mo lahat. Hindi lang yung hirap ng buhay, yung pangalipos na, yung mga masakit na salita na kayanan mo, ay yun yung naging pundasyon mo kung ano ako ngayon. Wala akong pinagsisisihan sa lahat na nangyari sa buhay ko kasi naging lesson yon. Napaka-brave niya and proud ako sa kanya kasi naranasan niya yon. Kung hindi niya naranasan yon, hindi siya ganito ngayon. Dagdag niya, ito ay mula po sa report na ni FRJ ng GMA Integrated News. So mabuhay po kayo, Ma'am Abby Watabe, at sa lahat ng mga Pilipinos natin sa Japan at sa iba't ibang panig ng mundo, katulad nga po na naganap sa buhay ni Ma'am Abby Watabe, hangad po namin ang katagumpayan at kaunlaran sa inyong buhay. So sumasaludo po tayo sa ating mga kababayang OFWs at sa mga Pilipino ring nagsusumikap po. Sa ating lahat na patuloy na nagsisikap para sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya. At ngayon, na-inspire ho tayo. Ito na ho, sa Pilipinas ho ngayon, kung di ako nagkakamali ngayong araw na to, ang isa sa may tatalang pinakamainit, no, na heat index na papalo na ho ng nasa 50 plus or 52 to be exact. At ang sigaw ng bayan, ang init. Malamang summer po, no? Mainit po talaga. Alam niyo po, ang number 1 na panggapi natin o pangalis po natin ng init ng katawan ay syempre po yung natural na paraan, yung pag-inom ng tubig. Yung iba gusto na malamig. Ako, kagaya ko po, bilang lagi po tayo nagsasalita, madalas ho ay yung hindi ho malamig, no? Ang aking ininom. At sapat na po yung para matanggal mapawi ang uhaw at init ng aking katawan. Pero ngayon, alam niyo po ba, akala natin ang tubig ko, sa totoo lang, libre lang naman po yan kung tutuusin. No? Minsan, binabayaran natin yung serbisyo na dumadaloy po sa ating kabayanan, no? Na iinom natin, dinideliver po sa atin, yun po yung binabayaran po natin. Pero, alam niyo ba yung bottled water, kagaya po nito, ayan. Alam niyo po ba yung mga ganito po ay meron pong mahal. Mahal po. Kaya tatalakayin natin ngayon sa alam mo ba to, ano ang pinakamamahal na bottled water sa buong mundo ngayong 2024. Mamaya baka magulat po kayo, no? Anong striking features? Anong meron ba dito sa mga bote ng tubig na to? At bakit kamamahal po, no? Ang tanong, ano nga ba ang nagpapamahal sa isang bote ng tubig, no? Ito po, makikita po natin, maraming natural na deboting tubig ang nagmumula sa tunay na kakaibang mapagkukunan. Gaya ng inilarawan ng mga mahihilig sa tubig na si Michael Mascia. Sa kanyang mga sinulat na natural na fine waters, ay bukod sa mga bihirang uri ng natural spring water, mayroon ding glacier waters, rain waters, iceberg water, and aquifer source water. So kung di niyo po naitatanong yung glaciers po, ito yung mga parang kala mo yung kapag nakahukay ka ng langis, yung bigla na lang sumisirit sa lupa. So parang ganun po yung glaciers po. At marami pang iba. Maaari nitong gawing mas mataas ang presyo kaysa mga ordinaryong brand dahil maaaring magastos ang transportasyon o kaya mga hakbang upang mabawi ang carbon footprint at pagpapanatili ng kadalisayan at pagtitiyak ng pagpapanatili ng mga mapagkukunan. Okay? Yan po yung iceberg water, no? Yung natunaw na iceberg. Syempre, hindi naman lahat ng tao ay makakapunta sa iceberg. Kaya syempre, natural, pag dyan mo kinuha yung tubig na iinumin mo, mahal talaga. Ito ay kadalasang maliliit na negosyo ng pamilya na lubos na nagmamalasakit sa kanilang mga pinagmumulan at nagsisikap na mapanatili ang mga ito para sa mga susunod na henerasyon. Now you know bakit siya mahal. Pero ito na nga po, ang pasadyang packaging ay isang driver din upang na habang sinusubukan ng mga tatak na gumawa ng isang bagay na kawiwili-wili para sa mga mamimili. Tulad ng ginagawa ng alak at spirit, sa ilang mga kaso kung saan ang tubig mismo ay walang espesyal, ang packaging ay maaaring tanging pangunahing salik sa likod ng mataas na presyo. Kaya tumataas daw yung presyo ay dahil sa mismong bote na pinaglalagyan. Halimbawa, yung bote ay gawa sa ginto o merong mga konting budbud ng diamante. Ang mahal na doon ay hindi na mismo yung tubig, kundi yung lalagyanan niya. So, ang mga brand kung minsan ay gumagawa ng mga pasadyang hulma o lalagyanan para sa kanilang mamahaling bote,
Sa halip na gumamit ng mga tradisyonal na disenyo na wala sa istante. Sa ibang mga pagkakataon, pinalamutian nila ang bote ng mga alahas o espesyal na kinumisyon na nalikang sining, kaya ang mga pricey na kahon ng regalo, tubo o iba pang material sa paggawa nito ay maaari ding mapahusay ang pagtatanghal, no? Yung pagtatampok sa isang tatak o sa isang brand at sa kwento po nito. So ngayon, makikita na natin ang top 10, no, na pinakamataas na halaga ng bottled water sa buong mundo. At una sa ating listahan, number 10, eto na po. Ayan, gaganyan pala ako, no? Ang Boulevard or BLVD, no? Or Boulevard number 10 na kung saan ang halaga po ay eto na po, $27 kada litro. Magkano yung compute po kayo, no? Parang 50 times 27 ho yan, no? Ngayon parang ang peso kada dolyar ho, US dollars ay 57. So ganun po siya kamahal. Sabi po dito, pinakamataas na regular na retail na presyo ay US dollars na 20 para sa 750 ml sa BLVD or Boulevard website, Australia. So ang bansang pinagmulan po nito, ang gumawa nito ay Tasmania sa Australia. At alam nyo kung ano po yung laman-laman nitong tubig na to? Tubig mula sa spring. So ang taas ng mineral po na meron nito ay 86 po. Okay? So siguro tataka kayo ba't ang mahal-mahal naman nitong tubig na pong ito, no? So ito po yon. Ang Boulevard ay isang dibisyon ng John Monsier, isang kumpanya ng luxury goods sa Australia. Nakita nila pagkakataon sa premium na tubig at naghanap ng kakaibang mapagkukunan na matatagpuan nila sa isang bukal na malinis na Antipodian na kapaligiran ng Tasmania. Nilalayo ng packaging ang isang high-end na market na may pasadyang bote gamit ang matataas na kalidad ng ultra flint glass at ang brand name na deboss sa malaking titig. Yan po yun, yung naka-emboss siya na BLVD po. Number 9 sa ating listahan, ito na po, ang Burge. Okay? Which is $46 kada litro. So pinamataas na retail na presyo nito ay 268 Hong Kong dollars para sa 750 ml sa Ponsapor, Hong Kong. Ibig sabihin, yun yung mataas na pwede siyang ibenta, no? Kasi binibenta to sa iba't ibang panig ng mundo. So pinakamataas na retail price niya, yung Hong Kong dollars na 268 po. So ang pinagmulan na bansa nito ay Canada at ang uri ng pinagmulan ng tubig nito ay Icebird. Okay? So ang taas na mineral dito ay 10. Sa tabi ng Isbalbaroy, ang Birch Water ay isa lamang maliit na bilang ng kasalukuyan nagpapatakbo ng mga kumpanya ng Icebird Water na kilala natin sa mundo. Tulad ng Valvaroy ay nagtitipon sila ng mga individual na piraso ng iceberg mula sa dagat sa isang napakamanong proseso. Manually nila ginagawa bago sila matunaw at mawala magpakailanman. Sa kanilang kaso, ang pagtitipon ay hindi masyadong malayo sa paglalakbay dahil nagmumula sila sa mga iceberg na lumutang pababa mula sa Greenland at natutunaw sa tubig sa labas ng pangpang ng silangang Canada. O di ba? Napakamatrabaho kasi nga antayin pang matunaw yung iceberg pagkalaki-laking yelo po noon. Susunod sa listahan natin ang ikawalo, ang minus 181 which is $50 kada litro. So pinakamataas na retail na presyo na to ay 29 euros para sa 681 ml sa Fine Liquids Germany. So sa bansang Germany nagmula po itong minus 181 at ang uri na pinagmulan niya ay artisan. No? So ang mineral niya, ang taas na mineral is 320. Ang minus 181 ay mula sa isang 181 metrong malalim na balon ng artisan sa hilagang Alemanya. Napakatagal na siguro ng balon nito kaya napakamahal nitong presyo to. Ang Fine Liquid sa Germany ay ang tanging lugar na mahanap namin ito para sa pagbebenta. Ngunit ang website ay nagmungkahi ng availability sa iba pang mga rehiyon na lugar. Meron silang medyo kakaibang laki ng bote sa 681mm na ginawa ni Riedel, isang kumpanyang itinatag noong 1756 na kilala para sa kanilang wine glassware na tumutugma sa katotohanan nag-aalok sila ng isang espesyal na kahon ng regalo na may kasamang pasadyang baso. Ang bote ay may pagkakatulad sa Elsenham sa UK, sa United Kingdom at sa bote ng Arte mula sa Soleil sa Italy. Isa rin ang mga ito sa maliliit na bilang ng tubig gamit ang eleganteng vinoloc glass na cork enclosure.
Diba? Akala natin pang alak lang yung mga ganyan lalagyan. Pero ngayon, ultimo tubig. Yan na ho. Next no? Mga usapang mineral water pa rin. Number 7, ang ROI, no? Return of investment, no? ROI, $59 kada litro, US dollars. Pinakamataas na regular na retail na presyo nito ay 25 euros para sa 500 ml sa fine liquids Germany at galing to sa bansang Slovenia. Ang uri ng pinagmulan niya ay bukal pa rin, spring, na may antas na mineral na 7,481. Ang ROI ay madaling ang pinakamatinding lasa ng tubig, no? Sa listahang ito at posibleng sa buong mundo. Ibinebenta nila ang kanilang mga tubig bilang pinakamataas na tubig, no? Minamarket nila to na magnesyo sa buong mundo na nagbibigay ito ng isang nakakabaliw daw na sipa. Ay parang alak lang daw to. Bakit kaya? Minsang inilarawan ito ng isang water sommelier na si Martin Rees. Ito yung mga talagang expert sa pagtikim ng tubig bilang dalawang Alka-Seltzer, no? Alam niyo ba yung Alka-Seltzer? Yung Alka-Seltzer, ito po yung gamot na tinutunaw sa tubig na para po sa sakit ng tiyan, no? Yan po yung mabisang gamot po para po doon. So parang ganun daw yung lasa nung kasi para po siyang yung pag nakita niyo po siya yung Alka-Seltzer, para pong Sprite, no? May ganun po siyang lasa. So dalawang ganun daw katumbas na itong tubig na to. Sinabi ng celebrity na si Zac Efron na paborito niya ito sa isang pagtikim kasama si Martin sa serye na Netflix na Down to Earth. Ang wellness influencer na si Darren Olien sa parehong palabas ay may klasikong linya tungkol sa magnesium content na nagsasabing parang may barya daw doon. So imagine niyo, no, yung alam niyo po yung mga wishing well na may barya, sumalo ka ng tubig, baka mamaya ganun yung lasa siguro nito, no? Kung i-imagine niyo po, siguro naisip niyo na yung mga pinagbabatuhan kayo ng barya sa wishing well, naiinom ba yung tubig? Yan po. Puntahan niyo po ito, no? But anyway, nakita niyo naman very well described and not na ng mga celebrity po ito, no? So, yan po yung ating number 7. Number 6, after ROI, na talagang ang daming mga celebrity quotes, ito naman, pinagmulan ng Uisge, no? Ano po ba to, no? Ito yung source, no? Tinagalog yung pinagmulan ng Uisge. Ito po ay Uisge source, no? Which is $94 kada litro. Pinamataas na regular na retail na presyo nito ay 12, no? $12 para sa 100 ml na Yonge Street Winery, Canada. Canadian dollars po yan, no? 12 Canadian dollar. Ang bansa pinagmulan nito ay Scotland sa United Kingdom at ang uri ng pinagmulan nito ay well at spring. Ang antas ng mineral nito ay nag-iiba ayon sa uri. Yan po, may kita kayo, may Highland, may Speyside, at saka itong isa yung Islay, no, na 125, 183, and 225. Ang Uisge source ay natatangi sa listahang ito bilang isang tubig na partikular na ibinebenta para sa pagpapares ng whiskey. Naangkop na kinuha mula sa maraming natural na bukal sa Scotland upang tumugma sa mga sikat na whiskey sa rehiyon. Ito ay uri ng mga cheat na nakukuha sa listahang ito dahil ito ay binebenta lamang sa isang maliit na 100 ml na bote ng tubig na hindi maiwasang nangangulugan na ang presyo sa bawat lito ay magiging mas mataas pa para sa isang premium na espesyal na brand ng produkto. Ngunit babawasan natin sila dahil may ginagawa silang kakaiba na nararapat na mapabilang sa listahang tulad nito. Nagbebenta sila ng 3 uri, lahat sa parehong punto ng presyo upang mabigay ng iba't ibang karanasan sa pagpapares ng whiskey. Okay? So ito ay karamihan sa mga supplier na nag-aalok ng lahat ng 3 bote ng tubig sa isang set ay nagpapakilala rin sila mula sa espesyal na bersyon ng parehas na presyo na tinatawag na ALT ay Amulin Mountain Water. Ito ay mula sa isang bukal na pinapakain ng tubig na dumadaloy pababa mula sa pinamataas ng bundok sa United Kingdom malapit sa Fort William sa Scottish Highlands. Ang parehas na tubig ay ginagamit upang lumikha ng award-winning na whiskey na Ben Nevis Distillery. Okay? At number 5, ang O Amazon. Ito ho, $110 kada litro. Pinakamataas na regular na retail na presyo nito ay 70 euros para sa 750 ml sa O Amazon website Brazil. At ito ay galing sa bansang Brazil. Uri ng pinagmulan, ito po, kakaiba po ito. Air Capture. O ano yung air capture na yan? Ang O Amazon ay isang air water na ang tanging premium na brand na alam natin may direktang kumukuha ng tubig mula sa hangin.
Okay? Yung tubig kinukuha nila, sinosource nila mula sa air. At ginagawa nila ito mula sa ilang no, sa ng Amazon, kung saan ang mga puno ay natural nang sinasala ang mahalumigmig na hangin. Ang lalim ng Tagalog, no? Okay? So doon nila sinosource. Ang Amazon po kasi ay rainforest, no? Kaya may natural na siyang yung air niya, no, makapag-produce ng tubig. So doon nila sinosource yun sa pamamagitan ng gamit nilang anumang teknolohiya. May mga ambon na tubig na kumukuha ng tubig na namumuo mula sa hamog, sa mga lambat o iba pang ibabaw. Ngunit ang Amazon, eto na, ay may kakaibang proseso. Alam niyo kung paano nila ginagawa na kumuha ng tubig mula sa hangin? Sinasala nila ang natural na mahalumigmig na hangin. Pagkatapos ay mahalumigmig, ibig sabihin nito yung humidity, no? Pinatatakbo ito sa isang malamig na coil na nagiging sanhi para mag-condense ng tubig. Kung nag-aral tayo ng elementary, no, alam po natin yan, yung parang water cycle. Upang ito ay maipon sa isang tangke para sa bottling. Ang ibig sabihin ng proseso ay hindi pa ito umabot sa lupa na nagbibigay ito ng napakababang TDS, kaya mababa lang yung kanyang mineral, which is 4. Ibig sabihin hindi pumunta sa lupa itong tubig na ito kasi nga sinorce out nga sa hangin. Okay, so yan ang kakaiba. Kung gusto mo makatikim ng hangin na naging tubig, ito na po yun, galing pa yan sa Amazon. Kaya nga pangalan niya Amazon. Number 4, ito na po yung Savalroy Polar Iceberg Water na ang halaga ay $185 kada litro. Pinakamataas na regular na retail na presyo nito ay 1,080 Hong Kong dollars para sa 750 ml sa Ponsapor, Hong Kong. Ito ay galing sa Norway. At ang uri ng pinagmulan nito ay muli ay iceberg. Nilikha nila ang Savalroy upang maging unang tunay na bilugan na luxury water brand. Kabaliktaran naman ang una sa mga nabanggit dito sa listahan natin. Para sa Savalroy, ang kasiyahan sa tatak ay tungkol sa brand ay tungkol sa kombinasyon ng natatanging iceberg surf mula sa Arctic na kalikasan ng Ford ng Svalbard at kasing liwanag ng lasa ng hangin, eleganteng disenyo at eco-mission. Inibitahan ka ng ito yung sustainable wood cup at wraparound tactile text ng bote na kunin ito at suriin ito. Titignan mo nga naman, kala mo nga alak eh. So parang pag nakita mo daw yung bote, yung wooden cork, maiimbitahan ka, no? Ma-attract ka na inumin at kunin to at inumin. Mataas ang gastos nila, no, upang maging pinakamataas na tubig sa buong mundo, no? Ang pagtitipon ng mga iceberg bago ito matunaw sa mga dagat sa palibot ng Norway sa tabi ng North Pole ay 78 degrees. Silaga ay mahirap dahil napakalamig po nun. Ang pagbobote sa high design na packaging na karapat-dapat sa pinagmulan ay nangailangan ng premium supplier sourcing. Ang pagsuporta sa mga proyektong nagtatanggal ng carbon emission na nakatutulong na makatipid ng 100 kg ng North Pole ice cap para sa bawat bote ay nangangailangan ng detalyadong sertipikadong pag-audit ng kanilang aktibidad mula sa supplier hanggang sa customer. Sa huli, ang Savalroy ay tungkol sa pagpayag ng mga tao na tamasahin ng isang maliit ngunit mahalagang bahagi ng kanilang tahanan sa Arctic upang makatulong sa pagligtas ng Arctic. Diba? Social naman ang bote, social din ang presyo. At kasunod, ikatlo, ang Bling H2O. Bakit Bling? Ito na nga po, $219 kada litro. Ito yung tipong uhaw na uhaw ka na siguro, no? Pero titipirin mo na yung inom mo. Di ba tayo pag uhaw na uhaw, todo gulp lang tayo ng tubig. Ito siguro dahil ang mahal-mahal ng bilhin mo, kada inom mo siguro patak-patak lang, no? Di ba? So, di pa po ito holy water, ha? Akala ko nga kaya namahalan to dahil may basbas po ito ng kung sino man, pero hindi po, no? Pinamataas na regular na retail na presyo nito ay €139 para sa 750 ml sa Pine Liquids Germany. Ang bansang pinagmulan nito ay USA. Uri ng pinagmulan ay spring at may antas na mineral na 120. Ang Bling ay ang epitome ng isang brand na halos 100% tungkol sa bote na halos walang focus sa tubig mismo. Dinisenyo ng isang Hollywood producer, nakakita ng pagkakataong maglagay ng bagong uri ng style item sa kamay ng mga celebrity sa pamamagitan ng pagdedek ng isang frosted bottle na may Swarovski crystals. Now, you know bakit Bling?
kasi nga may Swarovski crystals. Natutuwa sila sa kanilang pagiging magalang na sinasabing ang Bling H2O ay pop culture sa isang bote. Ngunit hindi ito para sa lahat, para lamang sa mga bling na iyon. Sinabi ng lumang website na ang pinagmulan ng isang spring sa Tennessee na sinala nila ang siyam na mapagkukunang paraan. Ngunit ngayon ay nilista nila ito bilang isang spring sa San Diego County sa California. Alinmang paraan, ito ay tanging American water na nandito sa listahan natin ngayon na pinakamahal na bottled water po. Next, number 2, yan, pataas ang pataas. Ito na po. Ayan, mukhang alak na po to, no? Di mo alam na tubig pala ang laman nito. Akala mo alak, sabihin mo siguro, ay gusto ko makalimot ng problema, gusto ko maglasing. Pag inom mo, tubig pala. It's a prank, okay? Ito po ang Nevas Design Edition na merong $1,180 kada litro. Pinakamataas na regular na retail na presyo nito ay €1,500 para sa 1,500 ml sa Nevas website, Germany. Ang pinagmulan ng bansa, Germany. Uri ng pinagmulan, artisan well. Ang antas ng mineral po nito ay hindi alam, ngunit ang antas ng calcium ay 62 milligrams po, no? Ano ba nagpamahal dito? Ba't ang taas-taas naman po ng presyo po nito, no? Inilunsad ang Nevas Water na may paunang availability lamang sa Germany at mula noon ay kumalat na sa buong mundo. Kasama ang kasing layo ng ating distributor na origin po sa South Africa, so malinaw nilang pinupunti ng merkado ay yung mga celebrity bilang isang alternatibo para sa champagne, kabilang ang pagbebenta lamang ng sparkling. Ang kanilang number 2 na posisyon sa kanilang listahan ay ang kanilang design na edition, which is ito yon. Hindi tulad ng the 10,000 ni Bling na binukod natin, ang Nevas ay regular na magagamit para sa mga normal na order sa oras ng paghatid sa paggawa nitong listahan po nila nito, no? Sa kanilang katangian ng tubig, tinawag ni Nevas ang kanilang sarili bilang unang premium na tubig na cuvée, no? Isang terminong kinuha mula sa mundo ng alak, kadalasan tumutukoy sa isang mataas na kalidad ng timpla higit sa isang uri ng ubas. So para sa tubig, sa partikular dalawa, 100 taong gulang. Ibig sabihin kung yung alak po nagmamahal siya pag matagal na ho siya, di ba? Pag tumatagal daw ang alak, mas sumasarap. Ito ho, 100 taong gulang kasi nasa balon to ng artisan. So kung nakatikim ka na ng lumang tubig, ito po ay lumang tubig po, no? So ganun po 'yan. Sabi ng isang vlogger, ang vlogger ng tiyanan at tubig na sommelier na si Michael Hemling ay nagsasalita tungkol sa kanila bilang isang produkto ng celebrity at nasiyahan sa matapang na carbonation nito. Ayan. At ito na ho, ang number 1 sa ating listahan, eto na po, Shining Shimmering Splendid, ang Filico Jewelry Water na kung saan ang pinakamataas yung presyo ay ito po, $1,390 kada litro. Pinamataas na regular retail nito ay sa bansang Japan, 110,000 yen para sa 720 ml na Filico website sa Japan. Ang bansang pinagmulan nito ay Japan at ang uri ng pinagmulan niya ay isang bukal, spring. So gamit ang moniker na jewelry water, ang Filico ay ang tunay na over-the-top na disenyo na nakatutok sa tatak or brand ng tubig. Tulad ng Bling H2O ay nagsimula ito sa Beverly Hills, California noong 2005 na ang target ay mga Hollywood celebrities. Makalipas ang isang taon, nagsimula sila magbenta sa Japan na naging tahanan nila mula noon. Kahit na ang mga ito ay nagagamit sa buong mundo, kabilang ang online. Tinatalakay ng kanilang website ang kalidad ng kanilang tubig mula sa isang makasaysayang mapagkukunan sa Kobe, Japan na tinatawag na Nonobi Water na sinasabi nilang hinahanap ng mga chef at tea ceremony masters. O, na-curious kayo, no? Kung ano itong Nonobi Water, kaya kung kayo pupunta sa Japan, sabay-sabay nating tikman, kung matitikman nga natin, itong Nonobiki Water. Si Filico ay palaging may maraming iba't ibang disenyo na tila patuloy na nagbabago. Ngunit dahil sa anumang nasa website ay tila regular na magagamit, kahit na ang kanilang pinakamahal ay gumagawa ng listahan sa kasalukuyan, yun ang kanilang Haute Couture Flapper edition na 110,000 Japanese yen. Sa uli, ang disenyo na may Swarovski crystals, gold trims, glitter wings, at iba pang aspeto ang nakapagpa-over the top sa kanilang social media na naglalaro sa aspetong iyon, halos ito ay eksklusibo.
na ito ang napakalaking dahilan para sa kanilang pagpepresyo, yung kanilang packaging. Kung gusto mo magpakita ng kakaibang eclectic na piraso ng salamin para sa iyong kaganapan, sinasaklaw ka na ni Filico. Sabi po ng ating vlogger na nag-expose nitong ating mga top 10 na pinakamahal na bottled water sa buong mundo. By the way, ang pinagmulan po nito ay ang svalbardi.com/blogs.news po. Okay? So, yan lamang po, no? So, siguro kung kayo po bibili ng ganyang tubig, malay nyo, no? Balang araw, maging partner natin sa Loyalty Card Plus. Ano bibilin po nila? Tubig, okay? So, kung init na po kayo ngayon, yan po, no? Try nyo po yung mga tubig na yan. Makatikim tayo minsan yung tubig na yan. Tingnan natin kung mababawi po yung ating uhaw. Pero ang hindi mababawi, kailanman ay ang katapatan po natin sa paglilingkod sa pag-ibig. Dahil po sa pag-ibig, pwede nyo i-monitor online ang inyong hulog sa pamamagitan po ng ating virtual pag-ibig. Kaya gawa lang kayo ng virtual pag-ibig account at enjoy nyo mga discount and rewards ng ating Loyalty Card Plus. So natapos muli ang ating mahigit isang oras na talakayan ngayong episode na to. Muli live na live dito sa Kakapi Online. Ito po ang inyong lingkod pag-ibig, Erwin David, na nagsasabi sa pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan. Maraming salamat po at kita-kita tayo next week para sa ating susunod na episode dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo.